Una po sa ating mga balita, sa bisa ng search warrant, hinalughog ng Bureau of Customs kasama ang Philippine National Police ang isang gusali ng kontraktor na Diskaya na sinasabing pinaglalagyan ng kanilang mga luxury car. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, layo nitong maberipika kung nabayaran nga ba ang tamang buwis para sa mga ito. Ang nadiskubre ng BOC ating alamin sa sentro ng balita ni JM Pineda live. Angelique, tanging mga tauhan lamang ng pamilya Diskaya ang umarap sa Bureau of Customs nang ahinan nila ito ng search warrant para nga pag-inspeksyonin itong loob ng compound ng St. Gerard dun sa mga luxury cars nilang nakapark daw dito sa loob ng kanilang compound. At 12 ang target nila doon sa search warrant, pero nang maabutan nila yung loob ay 2 lamang yung nakita nila doon na mga luxury cars. Kaya naman nagbigay rin ng palugit ang BOC sa mga Diskaya na ipakita na lang mismo nila at ilabas nila ang mga luxury car nila para inspeksyonin din ng BOC. Pasado alas 10 kaninang umaga nang pasukin ng mga tauhan ng Bureau of Customs kasama ang Highway Patrol Group at ng Philippine Coast Guard ang compound ng St. Gerard Construction sa Pasig City para maghain ng search warrant sa pamilya Diskaya. Ininspeksyon kasi ng BOC ang mga luxury cars ng Diskaya clan na umaabot umano sa higit 20 mga sasakyan. Mismong si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang nanguna sa pagtingin ng mga dokumento. 12 luxury cars ang unang tinarget ng ahensya na nakalagay sa search warrant. Ayon kay Nepomuceno, 2 lamang sa dosenang sasakyan na nakalagay sa search warrant ang naabutan nila sa loob. Bukod sa 2 yan ay nakita rin umano nila ang isa pang luxury car sa nawala naman sa search warrant. Isa sa ilalim ngayon ang mga sasakyan sa investigasyon at bubusisiing mabuti ang mga papeles at dokumento nito para makita kung nagbabayad ba sila ng buwis. Subalit, pag kulang yan o kung may diferensya sa papel, magkakaroon po ng problema ang pamilya at kung mapapakita naman na talagang sila ay buyers in good faith, meaning binili lang nila ito sa isang dealer or ahente, doon naman kami pupunta upang doon namin kuhanin ang mga tamang dokumento, papatunay tama ang kanilang pinagbayaran sa ating gobyerno. Aalamin ngayon ng BOC kung may mga iba pang itinatagong luxury vehicle ang pamilya Diskaya kung bukod pa sa 28 sasakyan na nabanggit. Kasabay niyan ay inalerto na rin ng BOC ang HPG para hindi na makabiyahe pa o maibiyahe pa o maitakas sa mga luxury cars sa kalsada. Nakipag-ugnayan rin ang ahensya sa PCG kung saan sila ang magbabantay sa bawat entrance ng compound ng St. Gerard para matiyak na hindi mailalabas ang mga sasakyan. Binigyan naman ng palugit hanggang bukas ng BOC ang mga Diskaya na ilabas na ang iba pang luxury cars para masuri ang mga dokumento nito. Ine-encourage ko ang pamilya ng Diskaya na voluntarily i-surrender na nila yan sa Bureau of Customs, upang makita po natin. Kung wala naman sila tinatago, sang-ayon sa kanila, binili naman nila ito ng tama, huwag sila mangamba. Very professional ngayon ang Bureau of Customs. Pag nakita naman natin tama yan, i-report din natin na tamang pinagbayaran. Tiniyak ng ahensya na kung may palyado o hindi tama sa mga dokumento, lalo na sa mga pagbabayad ng buwis, ay pananagutin nila at hindi papatakasin sa batas. Ngayon, huwag tayo mangamba dahil mahuhuli naman po natin. Saan man po yan itinatago, kung itinatago man. Kaya lang naniniwala naman ako na yan ay makikita at makikita natin, Angelique, kung napatunayan nga, sabi rin ni Commissioner Nepomuceno, kung napatunayan nga na walang dokumento itong mga sasakyan ng pamilya Diskaya ay posible itong makumpiska ng gobyerno. At sabi ni Commissioner na pwede daw itong ilagay sa BOC compound, pero sabi nga rin nila meron din silang opsyon na i-hold muna dito sa loob ng compound yung mga sasakyan at papabantayan na lang sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. At Angelique, papakita ko lang din ito yung pinaka-compound ng pamilya Diskaya at kung makikita ninyo, 2 palapag ang parking lot nila at makikita nyo rin may mga iba pang mga sasakyan na nakapark doon sa taas. Kanina Angelique, nung tayo ay pumasok doon sa loob ay hindi tayo pinayagan na kuwanan yung mismong loob ng parking lot dahil pinaharangan tayo ng mga tauhan
ng pamilya Diskaya at sabi nila bawal daw at ayaw nilang ipakita yung mga sasakyan na nandoon sa loob. Angelique. Okay, so medyo malaking katanungan dito, no? Sa isang vlog, no, na interview 40 ang unang binanggit nila na luxury cars. Sa Senate hearing kahapon naging 28. At ngayon, 2 na lamang ang natagpuan dyan sa parking ng building. Ano ang plano ulit ng BOC at pati HPG? Sila ba'y maghahanap o naka-red tag ba yung mga plate number ng mga sasakyang ito? Meron ba silang record sa mga sasakyang nabanggit? Angelique, ayon sa BOC, sabi nga ni Commissioner Nepomuceno kanina, inalerto na nila yung HPG dito sa mga sasakyan na ito at kung sakali mang ilalabas ng mga Diskaya yung mga sasakyan dito sa compound na nandito, alam na o naka-red flag na nga sabi ng BOC yung mga sasakyan na yun at paniguradong sisitahin yun sa kalsada kaya hindi na daw yun mailalabas pa o maibabiyahe pa dito sa labas. Angelique. Alright, maraming salamat, JM Pineda.